times okay, Yun po. three meetings next week. Anyway, so welcome again. Good afternoon, Josh, and welcome again to another session of organic analytical chemistry. We're still in the titration problems, or basically titration methods, no, for analysis. We're specifically under the polyfunctional acids already. So last meeting, we started this problem wherein we need to construct a curve for the titration of 25 ml of 0.1 molar malic acid. So you titrate it against 0.1 molar NaOH. The Kas are given there. So Ka1 is 1.3 times 10 to the negative 2. Ka2 is equal to 5.9 times 10 to the negative 7. As a review, we're already done with ABC, right? So, Lalagay ko lang rin po yung solution nila para kita rin oh, po. nice. Yeah, sige, sige, later. So, this will be done. We're done already for ABC. So, A is 0 ml. That is actually your initial point or initial stage. We're in no titrant yet. No? So, it means your system only contains your malic acid. So, based dun sa ating calculation last time, you use the Ka1 only, no? Because the contribution for the dissociation of the second, or the second dissociation, will give you a very insignificant amount of hydronium ion. So therefore, skip natin siya, no? So we'll only focus with Ka1 first. Tapos, another thing pala, Joshua, I want to highlight this because this one is really useful. You also analyze the difference between the two Kas. Tingnan mo, yung Ka1 ay 10 to the negative 2 at yung Ka2 mo ay 10 to the negative 7. So anong ibig sabihin kaya nito, Josh? Yung ano po. Malaki ang Masyadong, difference nila, Ka1 and Ka2, right? masyadong weak po yung ano. Masyadong weak po yung second ano niya. Oo, masyadong weak. So therefore, kung malaki yung difference nila or masyado ng weak yung Ka2, anong ibig sabihin noon? What can Mm, you do to simplify the calculations? pwede mo Kasi po di siya ba, i-ignore minsan. yeah, ideally dapat lagi mo nang sinasama si Ka2 from the very start, from the very beginning. Let's say Record. from point A, Mm. point A or item A, yan. Sa item A pa lang, dapat kasama natin si Ka2. However, Ka2 is really small, right? So, with respect to Ka1. So, therefore, parang magiging independent na sila per stage, no? So, before the first equivalence point, we'll be using, ayun yung clue, Josh. Before the first equivalence point, we'll be using mainly Ka1, no? And the story will change kapag malapit, no? Yan. So, iba to. So, we need now to consider Ka2 here because this one is really, really close to your first equivalence point. So, Mm. to give you an idea ulit naman, Josh, paano naman? So, for the first buffer stage, we'll use Ka1. Paano sa second buffer stage? Like, K2. kunwari, right before the, yes. So, this time, we'll be using Ka2. Kasi si Ka2 naman na yung re-represent for the second equivalence point, no? Yung reaction between the titrant and germanic acid. So, in fact, hydrogen malate na yung present mo dun sa second buffer, no? So, yun yung gusto kong i-highlight, ha. Another thing, Josh, ano pa? With respect to your titration curve, sana naalala mo yon, diniscuss natin. Yung ano po. Hinighlight ko din yan. So, kung malaki yung difference nila, 10 negative 2 and 10 to the negative 7, ano ang masasabi mo doon? Malaki po. How can you visualize the titration curve that we will be creating out of this? Mas sharp po yung ano, pH break. Okay, both yan. Unlike kasi dito, tignan mo ha, I want to highlight this. Ha? Hindi po siya parang ganun lang. Ayan, ito, correct. Mas Kasi malaki ito, po. too close. Tingnan mo, 10 to the negative 2 and 10 to the negative 5. So in fact, okay naman to. At the very least, sa ating discussion, 10 to the third difference, di ba? Ang difference ito, negative 2 and negative 5, right? So third pa rin. So 10 to the third ang difference nila. A third difference
a third degree difference will give you a decent curve, no? Or a decent, kumbaga, parang may pH break ka pa rin, no? So, yun nga lang, napatunayan natin to nung rinap na talaga natin tong oxalic acid. We can say, or we can really note that the first equivalence point will have a small bump. Parang small lang yung pH break niya, no? Or short, rather. Short pH break lang yung makikita natin for the first equivalence point. Kasi nga, hindi naman ganon din kalayo yung difference ng dalawa. So imagine mo 10 to the negative 2 and 10 to the negative 5 lang. However, makikita natin yan later, no? So, eto naman, 10 to the negative 2 and 10 to the negative 7, we have a larger difference between the two Kas. We'll see later what will happen or what will be the effect dun sa pH break. Okay? So, please now solve, we're done with A, B, C. So, sa A, ang component mo lang will be malic acid. Sa B and C, we know already na buffer ito. This is a buffer region wherein the components of your buffer are, anong components ng buffer mo for B and C? Yung alam mo, marami pa rin malic acid mo. Oh, Pero correct. Malic acid and yung ano ano yung po, first, conjugate base? Okay. So the hydrogen malate or HM minus based on our representation, no? So our presentation. Okay, we'll now go to D and E. So yung D and E, this is really close sa ating first equivalence point. So meron tayong ibang method for that. I'll stop sharing and you can now share your um, uh, whiteboard, Josh. So D wala and pa. E na lang muna, Josh, ha? Yan, D and E lang because I want also to highlight kung ano ba yung nangyayari dun sa D and E. Why not? Huh? Why not? Oh, share mo na yun. D and E mo? What if, pwede ko pa lalagay muna po yung ABC para kita mo. Screenshot ko. Lalagay ko na po yung ABC. Ba't hindi mo share yung ano, talagang board na set? Huwag na, Bakit? para makasulat siya. Hindi siya makasulat doon? Mm. Hindi kayo nakakasulat, Mel, doon sa ano, Jamboard? Nakakasulat po ako, sir. Mabagal. Ayan, eto po, sir. Ako po yung nagdo-doodle. Hindi, nakasulat na kasi lahat yung solutions sa Jamboard eh. Sa Jamboard po, sir? Sige, pwede naman po, sir. Try natin. Wait lang, huwag na. Upload ko lang eh. Yeah. Pwede pala, sir, yan yung ano niya lang. Upload ko lang. I-paste na lang, sir. Upload ko lahat. Tapos i-format ko na lang. Hindi, sabi ko sa kanya ano eh. Kasi I noticed na minsan pag may competition, not only with you, parang, di ba ang tagal niya minsan? Sabi ko, kung ako kasi sabi ko ganito yung ginagawa ko. Ganito po ba yung, yung solution, yung pag-solve dyan? Instead of you're guessing na magbibigay kang value tapos magta-try ka ulit, hindi, dapat tanungin mo directly. Kunyari may sinabi, do you get it? I get it, pero is it really like this, sir, na yun i-rephrase mo ulit. Sabi ko, para sigurado ka. Kunyari, sabi ko, bakit ang tagal mo sumagot? Kung ako doon sa, ano man yan? Wording. Wala. Yun, yun, sabi ko, parang nakita ko parang dapat, if not, sabi ko, if not naman, nothing is lost kasi ito yung maganda sinasabi. Yung sinasabi lahat sa'yo, we mean well. Sabi ko sa kanya, huwag mo masamain. Sabi ko dahil gusto natin, parang wala ka masyadong... Parang ba yung ano mo, Josh? Walang Sorry. weakness. Walang weakness, Ayan. Namumove ko din pala. Anyways, ayan. So we have your number 4. So let me read again. We have 25 ml of 0.1 molar malic acid titrated against 0.1 molar NaOH. And then, we're done with A, B, C. I'll proceed with D and E kasi yun yung ano na natin eh. Ang problem natin sa D and E, so recall for B and C, we will be using the first buffer stage method, no? Wherein we will be using the equilibrium constant expression method. So ayun nga, no? Nag-equilibrium constant expression tayo. But before that, we need to calculate first the
remaining concentration of malic acid and the concentration of sodium hydrogen maliate. So we're good with this one. So sa DNE, similarly, ganun din naman, no? So, yan, very good. So you calculated the concentration of malic acid for both items and then concentration din sodium hydrogen maliate for both items, no? So, okay. Josh, nasan yung isa mong NaHM? Sa taas. Baka ni-HM po. Yan, Oo yan. nga eh. I assume, I assume yung isa dyan ay NaHM. So, i-ano mo lang ng mabilis kung ano dyan. Kasi pretty sure meron ka dyan na NaHM. Okay? Functional acids. Okay? And then, with that, no? So, similar lang din naman siya. However, ang problem kasi natin at 24.9 at 24.99, tama ba? 24.99. Very small na si maliate mo. So, konti na lang yung maliate mo dyan, yung H2M. So, ang madami ngayon dyan si NHM. So, if that is the case, yan yung mangyayari ngayon. So, let me check. So, ang concentration na nakuha ko for sodium hydrogen maliate ay, for example, at 24.99, 90. So, okay. 25 plus 24.9 ml. Dapat ano lang to ha? 24.9. Josh, can you check your formula for the sodium hydrogen maliate? Ito. Ito, yan. I-check mo kung ano, how do we solve for sodium HM? Minus na. Wait lang mo. Changing it. Ayan. Ayan, maganda Josh mo. Pagka sinulat mo, ma-check agad na kung asan yun, ano mo. Hindi magta-try ka lang tapos ang tatama yung sagot mo. Hindi, sige, tignan mo to Josh. 25 ml times 0.1 molar, this is basically your titrant, right? The most of your titrant. O magdi-negative na siya. Mag-iiba yung sagot mo, if ever. Or, let me check. .004 sa H2M, sa NHM. Kasi nga, yeah. Okay. Sige, how do we solve sodium hydrogen maliate? Wait lang mo. Diba? Ito, i-highlight ko. Ayan. Binox ko yung mga formulas. Ito, tingnan mo to, yung sa taas din. So actually, yung sa taas nga, this is supposed to be 25 times 0.1 pa, minus 0.1 times A. Tama ba? Yeah. Or 2.5 kung gusto mo, ayan, 2.5 na lang to. Kasi recall, your 2.5 there refers to the millimoles of malic acid already. Tapos, ang nagbabago yung millimoles ni NaOH. So, to get the sodium hydrogen maliate, so it's basically, di ba, kung gano'n makadami yung dinadagdag mong sodium hydroxide na millimoles, ganun din yung millimoles ni sodium hydrogen maliate na mabubuo. Right? So, if that is the case, do you think kailangan mo ito? Ito. Bakit isusubtract mo siya dun sa millimoles ni malic acid? Right? Diba? Tingnan mo, gawa mo sila ng reaction. Sulat mo yung reaction niya. Yung first, first equivalence
reaction. Sige, sulat mo muna before we proceed sa explanation. Sige, write the reaction first. Ito, may space ka naman dito eh. Yun, ito. So, H2M plus NaOH. Oh, NaOH ang inaano mo. Dinagdag mo na. Okay. Kasi diyan kitang-kita mo kagad. Good, that is a one-headed arrow only dahil full, yan, a strong species si NaOH, right? So, ayan, 2.5 si H2M. Tama ba ako? Kasi 25 ml, yan eh, 0.1, right? Ito, dito, 2.5 millimole. Yan, dito siya, Josh. 2.5 millimole. Ito, yung sa H2M. Sige, gawa mo muna yung reaction, Josh. Iwan mo muna yung natin. Maganda Mel, no? Kita Tama agad pala. yung kung saan Kita ko po kagad, sir, kung saan siya din may mali. Oo. So, ayan. Ito, 2.5, right? 2.5 millimoles. So, sulat mo muna, 2.5 millimoles under H2M. Parang I-stable, Josh. Yan. Sige, Hindi ko masulat 2.5. ngayon. Tapos, ilang millimoles yung sodium hydroxide? At 24.9. 2.49, right? Good. So ngayon, ano ang change? Minus 2.49, minus, o di ba? Ngayon, makukuha mo kagad yan. So, close ko to. Pwede din pala to na way mo or method para makuha mo yung kagad. Mga concentrations. Lalagyan ko lang siya ng boundary. Okay. Yan. And then, how many millimoles? Sige, isolve mo muna, Josh. May 0.01, tama ba? Oo. Hindi, sige, tapusin mo muna to. Para wag mo munang galawin yung nasa baba. Para complete to. 0.01. Wala mo. Lagyan mo na lang ng parang mahabang line. Ayan, okay. 0.01. Good. 0, good. So, wala pa rin matitirang Ayun! O, di ba? 2.49. So, dapat 2.49 yung nasa numerator mo ng sodium HM. Hindi 2.49 yan. Kasi minus mo, tingnan mo. Ang lalabas dyan, 0.01. Kaya ang lalabas, 2.004 din. Ayan. So, dapat 2.49 divide 25 plus 24.9. So, I'll be having a what? Ano ngayon ang concentration? Oh, hindi. H2M yan. Ibang usapan ng H2M, Josh. Yung isa mo, ilo pala. Hindi. Sige, before we proceed sa next item, dito muna tayo. Di lang muna tayo. Wait lang. So, actually, dito ako 24.9. Ito 24.9 Wait lang iba. mo. Para nagkagulo yata mo. Ha? Oo. Kasi dapat pinagsama mo si 24.9 at si 24.99. Hindi mo. Kasi D, yung sodium, tapos yung D, sodium din. Wait lang mo. Oo, which is mali. Dapat kasi per letter, you'll have both sodium hydrogen malic and malic acid. Isip ko lang mo. Which one yung Sige. Go ahead. Oh. Ano yan? Bali, ito nga po yung ito yung what makes more sense? Okay, so ito siguro.
Ito yung H2M. Tapos sunod to yung NeHM. Mhm. Check na lang mo. Ayan ang NHM. So, dapat matanggal yan. Okay, good. Pati yung baba, no? Tatanggalin mo rin yun. Tama ba? Okay. 24.9. Ito, 24. Okay, good. Yeah. Clear na, clear. Ayan, sige. Pati yung baba. Ayan, wala din dapat yan. Correct. And if that is the case, Josh, i-check mo yung values. Sulit mo muna Kasi yun. magkakamali ka na sa values. Kasi yung sinundan mong formula kanina, binago mo, right? So you check the values then. Milaban is not making sense. Hindi, tama. Hindi mo. Hindi, ano value na po mo? Wait lang. Hindi yung ano. Sulit Hindi, mo. Ito, tama na yung formula mo for both sodium hydrogen malate pa lang ha. I'm not pertaining to malic. Check na yung formulas mo dito. Values ang kailangan mong i-check. Tingnan mo, lagay mo lang yung value na kuha mo muna para makita ni sir. Muna. Kaya minsan di ka nagsusulat eh. Para makita natin kung ano ba. Vastly different yan. Mm-mm. Hindi gusto natin makita. Wait lang. May ano dyan. May something dyan. Yan nilagay ko. Tingnan ko yung scale. Doesn't make sense. Sobra. Pero lagay mo para makita. Baka mali rin yung iba. Wag mo ano sa iba. One at a time. Doon naman tayo sa letter na yun, Josh. Tama. Josh. Baka mali rin yung iba. Baka meron kang error doon sa Tama iba. yata. One at a time lang muna, Josh. Ito muna, yung DNT lang muna. 2.5. 2.5. Point. Ito, magkakamali dito eh. Parang may ano yata po dito. Wait lang mo. Ano mo 2.5 yung value? 2.5 yung initial. Okay, correct. Tama. Initial. Tama yan, actually. Molar. Walang mali dyan, Josh. Tama yan. Kaya pala ang tagal niya. Tumitingin pa Ito ang mali, Josh. Ayan, minamark ko na. Baguhin mo yung values. Tingnan ko Kasi binago mo yung formula eh. Huwag mo na tignan yung letter G. Anong letter ba yun? Ito muna. Ito nga. 2.5. 4.5. Yun yung total na added. Kaya pala matagal siya. Ganito pala yung ginagawa niya. Mel, nakikita mo ba? Pinapalit-palit niya, Mel? Yung board? Hindi, Hindi. sir. Ano, Ang makikita ko na lang po, may cursor cross-check ka. nila sa iba na values. Ito muna ang letter na to, Josh. Mali nga yata. Kasi magmamali lahat ng ano. Hindi, check nga ni sir eh. Siya yung teacher eh. Hindi, okay lang yan. Josh, kalma ka lang kasi okay lang na magkamali ka dito kasi makokorek naman natin yan all throughout. Pag sumulan na tayo. Diba? Ito muna. One at a time lang. Sige, ito. I-correct mo yung values for both B and E. Tapos tignan natin. Ano ba yung makukuha mo dyan pag minultiply mo yan? Kaya pala ang tagal. Ayan. So, papalitan na yan. So, i-ano mo na siya. This one should be covered, right? Ito, X na to. Or i-cross out ko lang, ha? This should be cross out na.
Focus Ayan, mo. cross out ko na to. So, ano bang iniisip mo ngayon? Ngayon, yun daw yung tama according to sa solution ni Sir Melvier. Ngayon, ano yung iniisip mo ba? Share mo kay Sir Melvier para ano? Pa-correct na lang din muna to nito, Josh, yung sa letter E. Ano ngayon yung magiging value mo? Tapos sasabihin mo, verbalize your concern. So this Para should be in molar. Yan. Ito, cross out mo lang din to, Josh. kaya pala ang tagal niya. Nag-ano pala siya. Sabi ko nga, upuan ko talaga siya eh. 0.1 divide 49.99 this time. Diyos, ano muna yung sa ilalim? May mali yata. Sasabihin mo, ano natin yun, we will address that, yung concern mo. Kung ano yung mali. Wait. One at a time, one at a time. Inaano mo lahat, tinitignan mo lahat eh. Okay, we will check. Wag mong i-pattern yung sagot mo. Baka meron kang, dito may error ka na eh. So, anong concern mo? Josh, huwag ka muna pumunta dito sa mga MBE-CBE ha. Kasi kung mali yung DE mo for concentrations, magmamali lahat yan talaga. So okay lang yun. Kaya ang kino-correct natin. So tama din ito. Correct. Yan. So what can you say about sodium HM as you move from 24.9 to 24.99? Concept checking tayo. Taas mo. Tumaas. Bakit? Wait, Josh. Mel, sandali. I need to correct him eh. Ano yung tinitignan mo? Anong letter yon? Ito. Share mo muna. Ba't mo chinecheck yun? Share mo kay Sir Melvier. No. Wait lang. Hindi, wag mo nga daw puntahan mo. Kasi baka meron error along the way. Ang layo mo na Check ko yata yung eh. ice table. Ano? Check ko yung ice table. Bakit ito yung ginamit? Ano? Check ko yung ice table dito kung bakit ito yung ginamit. Alin? Pakita mo kay Sir. No. Pag-isipan natin na share mo itong inaano mo, yung concern mo. Share mo. Yes. Naka-share ngayon? Paano ko share? Mawawala lahat to. I-save mo. Tapos i-share mo itong ano. Hindi ko pwede save. Ay, mawawala ba to lahat kapag in-stop sharing mo? Alam ko whiteboard mo ito Mag-hold ka eh. na lang muna. Pagka ganun. Kaya pala, nag-aantay. Minsan pinapanood ko kasi sabi ko, bakit? Sige, kunwari ako mag-share kunwari lang. Kung ano. And then, ayan, kunwari lang ito. Then mag-share screen ka ulit, Josh. Tapos stop screen share. Alam ko hindi dapat yan na Stop share po kayo. bumura. Stop share po kayo para makashare po ako. Wait lang. Hindi maganda yung learning mo. Kaya nga nandiyan si Sir Melvier eh. Para siya mag-check. Sabihin niya sa'yo kung ano. Ayan. I-discuss yung concern mo kung ano. Hindi tinitingnan mo lang on your own. Oo, nawawala nga siya. Ay, Josh, dapat parang may ano to. Iba na lang board gamitin mo pagka ganyan. Kaya pala, kundi, nakikita ni Sir yung mo concern. Wait. Teka muna. Wait. Ayan, in-lockboard ko yata. Hindi. Huwag na lang yan. Anong board ba yan? Anong board yan? Jamboard. Ha? Hindi isa. Yan isang ginagamit. Zoom board. O huwag na lang yun. Mas maganda yung Zoom. Hindi pwedeng ganun. Bira mo, minsan 30 minutes yung pala, calculator na lang, yung pala tinitignan mo iba. Nakatingin ka sa iba, may concern ka pala. That's the way to learn. Wait. Time out. Let's use a different board. Mahirap yan. Wag yan. Pag-aralan muna natin yan after nitong meeting ngayon. Paano ko ipipaste yung ginawa ko? Ano? Paano ko ipipaste yung ginawa ko? Yung ginawa mo, sa yung ginawa mo. Hindi ko ni-lockboard yan, Josh, Ito lahat eh. Ano? Tinanggal ko na kasi screenshot ko lahat. Ba't dinilit mo? Why? Kasi wala nang O space i-paste mo ulit dyan sa Jamboard. Isipin ko nga. Kaya, ang maganda, Josh, sa Jamboard mo sinave, sa Jamboard tayo pumunta. Dinilit niya daw eh. Why did you have to delete it? Hindi mo naman ginagamit yung Jamboard ngayon.
Huwag mo delete unless the meeting is finished, di ba? Kaya Hindi, pala nasa no, screenshots. no. Something's not good. So, I was watching all your videos. I devoted time. So, hindi siya okay. Meron ka palang iba yung tinitingnan niya, Mel eh. Kung meron kang concern, sabihin mo. Hindi ganoon. Kaya pala umaabot ng 30 minutes, are you still there? Ginagano ka ng mga teacher mo eh. Wag. Yun, pwede. O kaya you can share the Jamboard itself, Josh. Pwede naman yun. Tingnan ko yung date. Must be correct. So, kung matanda na, Basta, si sir ang siya yung authority eh. Kung meron kang ipakita mo, ikaw pala nagsasolve ng sarili mong Ganyan din yung mga tinuturuan ko, sir. Sinasabi ko, don't check yourself. Hindi ko ginawa to. Gawin mo lang, tapos Walang ganito na problem. no? Hindi ko ginawa to. Ano hindi mo ginawa? Saan? Hindi ko kina-cross-ref. Ngayon pa lang. Hindi, ano nga yung tinitingnan mo na yun? Hindi nakikita ni sir eh. So, ano yung concern mo? Ito, wait lang. We want to know. You cannot continue like that yung ginagawa mo. Yun, nagtataka si sir, bakit ang tagal mo magsulat, yung pala, anong ginagawa? Parang ito, sinasabi ni sir, parang, di ba parang, Mel, is it true na you were wondering why calculator na lang, di ba calculator competition na lang, input na lang, bakit hindi mo pa nilalagay yung sagot mo? That was our concern. Kasi busy na yata siya, sir, sa ibang item or Oo, baka chinecheck na rin, sir, yung nasa ilalim na. Saan yung tinitignan mong iba, pakita mo kay sir. Para kung makukorek niya kung tama ba yung ginagawa mo. Don't do it your way lang. Hindi siya maganda eh. Hanggang Josh, mo na. Asan yung i-paste mo na yung i-paste mo na yung yung solutions mo for CND. Kung na-delete mo pala lahat sa BNE rather. Huwag kang maghinayang doon sa ginawa mo. Ang importante, matuto ka. Kung yun, nagka-error ka, okay, now you learned. Huwag mo ang importante din learning. Baka naghihinayang ka doon sa ginawa mo lahat. Hindi nagkaroon ng error. Check ko yung date. Oo, saan nga? Saan yung, pakita mo kay Sir Melvier. Siya yung magsasabi kung ano. Sure ako, may mali ka na kagad dun sa sodium hydrogen margate. Ayan, edi dito na tayo. Share mo na lang sa akin yung link, tapos pupuntahan ko. Yung alam ko po na baka nangyari, nagpapalit po. Nakashare na yan? Ito yata yung nagpapalit. Sandali, nakikita ni Sir? Tatanungin mo muna po. Kita. Makita ko siya dito. Kung nakita na lang. Nakikita ko na po, sir. Okay, magtanong ka. Minsan hindi eh. Kasi internet ko may... Alam ko nangyari, parang nagpapalit yata po to. Alas na mali lahat ng ginawa po natin sa Oxalig din. Lahat na rin po yun. Sinek ko na po yung data sa... Saan? Pakita mo. Show yun muna pinapakita. Ano nagkapalit? Hindi maintindihan ni sir. Mali yung communication skills. May nagkapalit yata po na formula. Yung sa malic acid, walang nagkapalit na formula doon. Kasi thrice natin yung na-check eh. Kasi ako magsasolve noon, isa-solve mo. Kasi isa-solve natin together while discussion. So, ano yun? Tama yun, yung sa malic acid. Yung kanina, yun talaga, glaring error yun. Kasi kita ko kagad na mali yung ginamit mong formula for sodium hydrogen margate. Next time, wag ka mag-delete muna unless na tapos na. Wala na space. Wala, hindi mo na magagamitin to. It was not planned to be used, di ba? Iba pa yung ginagamit mo. Ba't mo dinelete?
Ayan. Sige. Punta ka dun sa first part ng B. Wait Go lang po. ahead. Ano pa? Okay na tayo dyan sa B and C. We're good with that. Yung screenshot ko. Narin ko na po yung screenshot. Kung nandito Yeah. pa siya. Pinunin ko yung ano po yung actual values. Ito ang comment ko dito. Tignan mo ha yung ano ngayon sa BNC. Ito Josh, ayan. Ito tama ito. Tama Ayan. to. Yan. Ayan o, kaya nga nagulat ako. Tama naman yung formula mo dun sa previous letters, BNC. Ito siya. Tapos ginawa mong parang ganito yung sumunod for sodium hydrogen mallate. And ito Josh, dapat this should be 25 times 0.1 as well. Or pwede rin naman, gawin mo na 2.5 kasi all throughout the problem naman, 2.5 siya. Right? This one refers to your millimoles ng malic acid. Tama ba ako? Opo. Okay. Alam mo bakit 2.5 siya? Na? So, bakit 25 nalagay mo dyan? Was it, you did not know or ano ka lang, nagkamali ka? Ha? Hindi ko yata nakita. O ngayon, kasi yung numbers, kahit saan naman, pagka numbers, yung dot na yun. Yung small details are important. Pwede rin sir, 25 siya, pero it should be 25 times 0.1. Ganun dapat sir. Kaya nga. So, yung mga small details, you cannot say na, hindi ko nakita. Go slower. Tama yung ano mo, tama yan, yung equilibrium table mo. That's correct. Kasi mabuti pang hindi mo natapos yun pero tama lahat yung steps. Kaysa minadali mo, you made an error along the way, so lahat yun mali. Di ba, sir? Kung nagmadali ka, natapos mo, pero kunyari sa step 2 pa lang, kakamadali mo, nagkamali na, mali lahat yun. Almost lahat. 100% na mali. Pero kung you were going slower, pero natapos mo lang, 60% lang ng problem, may points ka pa rin. Hindi ka zero. Sige Josh. Next, ano mo na siya? Dahil na-clarify na natin yung formula for sodium hydrogen mallate, that is always 0.1 times yung volume ni sodium hydroxide before equivalence point ito ha, over 25 plus A. Alam ko na po yung nangyari. Ano? Sige, i-next page mo na para DNE, for DNE. Ito tama naman yan, 1.742 yung sagot natin. Double check ko din. Ito over with. Correct, 1.742 tsaka 2.098 yung na solve mo last time. Sa akin kasi 1.74 and 2.10 lang. So naka ano na ako, 2 decimal places. Meron na sa page 6 ka rin? Page 5 po. Yan sasabihin mo, nasa page 6 ka, Josh. Communicate, hindi sumusunod yung para alam na yung ginagawa mo. Kasi yung sa video, parang uy, kalahating oras ka na pala hindi nag-ano. O kaya, kung mag-iisip ka naman, wala kang sinusulat, sabihin mo lang, Sir, wala po akong link nung nung Jamboard itself. So, bali nakadepend lang po ako dito sa nakikita ko sa screen. So, I'm seeing the 5/20 na frame. Oh, Diyos. Bigyan mo yung link kaya. Ayan. Yun pala share mo. Huwag kang gumawa ng independently. Maski parang yung sa physics na napopostrate sa kanya kasi hindi alam kung are you still there? Una pinatay niya yung camera. Sabi ko, wag mo siya turuan, Mel, pagka wala yung camera niya. Sabi ko una, hindi alam na kung anong nangyayari eh. Sige, Josh, ayan. Tama yan. Gawin mo ulit yung ginawa natin kanina, yung 2.5 or actually 25 times 0.1. Dito, ayan. Yung parang reaction table mo lang. So, this is your reaction table eh.
Okay, go ahead. Yeah. Sige, 2.5. Yes, sure. Actually, wait mo. Saan na to? Kasi dapat kung ano yung nandiyan sa reaction table mo, Josh, nagre-reflect yan dun sa calculation mo dito sa mga yan, malate, sodium hydrogen malate, etc. Anong concern mo, Josh? Sabihin mo kay Sir Melvir. Anong concern mo? Ba't ayaw mo isulat? May mali yata dito. Mali talaga yan. Kanina ko pa sinasabi. Ready po yan. Ha? Mali ang formula mo for sodium hydrogen malate. For malic acid, tama yan. Dapat ano nga po nasa magnitude of negative 10 to the negative 4. Sino? Yung hydrogen malate? Sodium hydrogen malate or malic acid? Ito Which letter species dapat? si Ayan, dyan pa lang. Kung sodium hydrogen, ayan. Kung sodium hydrogen malate yan, Josh, dapat malaki yan. Kasi magpa-first equivalence point ka na eh. Dumami na siya dapat. Papunta na siya kay 0.05. Tama ba ako? Dapat papunta na yung 0.05. So please take note, Josh, another clue here. Kasi na-check ko naman na yung ano. Ito ayan, ito volume mo dito 24.9. Ito 24.99. So correct. Nakikita din po ba sir yung ano ko, annotation? Yes, in red, Okay Mel. po. Yes po. Ayan, so you do the reaction table first for letter D. Kunwari, letter D lang. So that's supposed to be how many millimoles originally for your H2M? Sige, wag mo muna tignan yung solution mo. Ayan, 2.5. Tapos, sa sodium hydroxide, 2.49. Very good. Kasi yan yung dinagdag mo. Then, tsaka nga yung mag-minus. So, 0, 0 yan parehas. Si HM minus saka H2O. So, sige, mag-change ka. So, ang limiting reagent mo, definitely, sodium hydroxide. Kasi, first, papunta pa lang to sa equivalence point eh. Right? So, sige, mag-minus ka na, Josh. Okay. So actually, Josh yan ay reaction table, not an equilibrium constant expression table So meron talagang nabubuo na water dyan. Ayan, very good. Di ba natabi mo yung ano natin, yung Jamboard natin for that. So minus 2.49 yan. Another method to Josh yung pinapakita ko sa iyo, yung table, another method yan kung paano mo isosolve yung concentration ng mga species. Ayan, so millimoles yan. So, okay, wala ka naman pake kay water. 0. Ayan. So ngayon, tignan mo, kitang-kita dito, after adding 2.49 millimoles of sodium hydroxide or 24.9 ml of sodium hydroxide or titrant, 0.01 na lang yung H2M mo, tapos 2.49 millimoles yung hydrogen malate. Kaya dapat, malaki talaga yung concentration mo ni hydrogen malate versus the H2M. O sige, ayan. So, mabubura ngayon yung ayan, buburahin mo ngayon yung first term dito. Sige, mamaya na yan, Josh. Ito lang muna tayo. Anong nangyari? Ito lang muna, Josh. Wait. Para makikita mo mamaya. Hindi pwede basta magulo eh. Hindi. Ayaw niyang magulo yung ginawa niya. Hindi, Josh, pagka nagulo okay to. lang. Okay lang yung magulo kasi ibig sabihin Okay yan. lang. Pagka nagulo yan, magpapalitin talaga. malito. Which Ano? doesn't make sense. Yes. Tama, definitely. Bakit nga siya mali? Bakit? Josh, Bakit
Hindi mo Check mo na ipipilit yung na values. yun. I check the real data. Kahit na, ito, let's go Oo, one by hayaan mo lang muna. Oo. Huwag let's ka go one by masyadong one. ma-fix. Kaya Oo. hindi ka susulat eh. Meron kang ano eh. Parang meron kang idea, tapos yung Alam mo ina-experiment actually, mo, sir, wait lang po sir ha. Nagigets ko siya eh. Kasi sir, pag chinek ko yung final answer sir, tama, parehas mo kami. However, nagtataka ako, bakit dito pa lang sa concentration ni sodium hydrogen mali? Mali na. So, there's something wrong. Okay lang yan, Josh. Kaya oo, nga natin siyang ito ay parang journey natin for these items. kaya nga, tama. Ayan. Tsaka ano, wag mong ipilit Wag yung ka ano. mag-worry na hala mali yung nagbago na tong concentration. So magbabago to lahat? Yes, definitely. Yun naman yung natin eh. Para Yung makita mo punto nga, dun eh. yung napapakita sa'yo ni Sir Melvier na okay, tapos baka in the end, baka it might, kaya lang, kaya nga sabi ko sa kanya, next time, tingnan mo kung di mo sinulat. Ayan, Baka change yung mo muna final yan, nyo. Josh, yung Kasi ito kasi value. naiba to. Kailangan mag-iba rin to. Oh, Otherwise so magkakamali. be it. Kung Well, ano, tingnan yes, natin, correct. dito si Sir. Meron authority. Yung ginagawa mo, parang wala Yan kang yung ano Josh yung eh. sinasabi ko kanina pa. Palitan mo na yan kasi mali nga Palitan yan mo eh. na. So be it. Mm-mm. So be it. Alam nating mali na yan. Sure, parang ganito yan. Accurate na yan na we're really sure 100% that your formula is wrong. So therefore, your answers for their concentrations will be wrong. So you need to change them. Like this So, data rin po, hindi ganun. Hindi, hindi tingnan mo natin. Tingnan mo yung Let's dati. walk this Balikan journey, mo. sinasabi ni Sir. Sige, balikan mo yung dati. Oh, ayan. H2C2O4 yan. H2M, Josh. Not HC2O4 minus. Ito, tingnan mo to. So, ayan. Never yan. Ganyan ang formula yan, Josh. Ganyan din yung ginamit ko previously. Feeling ko na na, Kung mag-iba. Pero hindi. hindi. Okay na, Diyos, wag ka muna pumunta sa next step. Diyan mo lang, tingnan natin, Mag-iiba tingnan dito. natin. Titingnan natin. Alam mo nga, Josh, feeling ko nga na pagpalit mo lang yung formula ng pagkakasulat. Well, anyway, ganito, Josh, para clear tayo, solve mo as is. Kung ano na yung formula natin, isolve mo siya. So palitan mo yung values nito. I'll cross it out para hindi tayo mabilis. Para hindi tayo matagal. Yan. Iko-cross out ko lang Ano ito. dapat papalit? So, kailangan ng Sige, oo. Hindi, Later yan. Later yan. Oo. Later, tapusin mo muna ito, one step at a time. Oo. Walk this journey Yan. with Sir Melvier. So, sulat mo lang. Ganyan lagi palang ginagawa niya, kaya palang tagal niya. Kasi tinitingnan ko siya eh. Ang dami niyang kaya sabi ko ngayon, sulat mo para alam ni Sir, kung sino man nagtuturo sa'yo, nakikita yung what's going on in your mind. Kaya may teacher. Sabi ko, kunyari, Actually, Josh, pwedeng ganito. Ako, nung nag-aaral ako, di ba, pag gumagawa ko reaction table, kasi beginner din ako noon, ginaganyan ko na siya. Tapos, alam ko naman kasi yung total volume na. So, 0.01, edi magiging 49.90 to right? So, 49.90. So, sure na ako na yun na yung concentration ni H2M. So, i-over ko yan lahat sa 49.9. So, tapos susulat ko sa ilalim yung concentration. Ayan, sige, palitan mo yan. Good. Molar. Lagyan mo ng molar. Kaya very important yung units. Oo, lahat ng units. tapos sunod as unit. Tapos sa baba, ano yung nakalculate mo sa E? Okay, correct. So tama yan. Oh. So like what I mentioned, no? So nagko-concept checking tayo, no, Josh? Bakit mas mataas yung concentration ni E kaysa sa D? For sodium hydrogen mallate. Mas marami na po, na konti. Correct. Tama, no? So, syempre, nag-add ka ng mas maraming sodium hydroxide, mas marami dapat na sodium hydrogen mallate yung mabubuo. And then, bumaba tayo ngayon dito. So, ano ang mali sa concentration mo dito? Dapat wala na tong 25 ml. Ayan. Diretso lang yan. So, that's basically, ito yan, Josh, oh. Ayan, oh. Sorry. Ano nangyari? Nagpunta ka dun sa ano natin dati. Ayan, ito yan, Josh, oh. Nakamahabang version lang to.
Ito yan, yung 2.5 minus 2.49. Ito yan, yung 2.49. Pero dapat wala tong 25 ml mo. So I don't know kung ano yung inano mo dyan. 25 ml lang. Kaya No. nga may pinagkuhanan ako doon. Hindi nga. Baka hindi ka follow ng formula nga. Oo, saan mo kinuha? Sige, Wait, doon sa sir gusto namin malaman. nag-wonder Gusto Saan namin niya ni sir. nakuha yun? Malaman. Anong formula ginamit mo Ang dyan? problem mo dyan, Josh, hindi ako mahilig sa negative volume. Kaya sure ako, hindi ko to inintroduce. Kasi magne-negative volume yan eh. 24.9 minus 25, di negative 0.01. Tama? Tama. Hindi, So, hindi, yun bakit kasi sa akin na walang negative volume, kaya hindi ako mahilig sa negative volume. Ngayon Josh, ganito sir, kaya talaga sabi ko, puan ko tingnan ko siya eh. So sabi ko Josh, so next time kung ano yun, wag mo muna lagyan ng values. Actually sa physics, dapat talaga ganun din yung gusto turo sa kanya eh. Simulan mo muna yung formula. Para ngayon, tinatanong namin, anong formula ginamit mo? Sabi, I need to backtrack. No. Next time, hindi mo pa pala kabisado, huwag ka muna maglagay ng values. Lagay mo muna yung basic formula. I-wipe This mo din, Josh, yan. Tama, ITRAN i-wipe mo or din what? yan. Pinagkuhanan sa Hindi, nga yun? Lagay mo yung formula na yun next time. ko yun. Hindi, next time. No, Josh. Next time, lagay mo para madaling ma-check na, sir. Sa formula pa lang, mali na. Mali na pala. Sir, nagigets ko yung ano niya, yung dilemma niya eh. Kasi ang ano niya nga po, may pinagkuhaan siya. Ang problem dyan, Josh, never ko talaga na-introduce yung ano na yan, yung formula. Laging ano lang yan. Ang pattern ay millimoles ni malic acid or nung Kaya reactant mo minus millimoles nung sodium hydroxide. Nunod ko yun. Yung formula Wala nila. wala kang makikita dyan, promise, Josh. Hindi po, ako. Laging ganun yung formula ko. Pero po ako po yung nagsulat nun eh. O baka mali. Okay, sige. Hindi, pero sinasabi ni Sir, ganun na lang sundin mo. Kung it works all the time for Sir Melvier, then why don't you use that? Sulat mo yan. Kindly write it down para pwede mong balikan pagka magre-review. Kasi sabi ko, review, minsan, lahat yung mga sinabi doon sa organic chem na Sige, chine-check. Josh, Alam ko na yata po bakit ganyan. Parang negative. Yung kino-conflict na to eh. So, kung negative yata po, parang may pagka-cancel dito. False siya kumbaga. actually, nag-cancel ka. Kaya nga mangyayari dyan, 5.01 ang nilitaw eh. Yan, dapat, bakit ka naglagay ng minus 25? Yun yung tanong ko. Yun nga po, baka may parang naisip akong false na formula. Yung pala. Pag sinimplify, ito lang po talaga. Yeah, correct. Ganyan lang. Yan lang siya. So, pwede mo sulat ba sa side na yun sinabi ni Sir? Yun, C blank substance is equal to, yun, ano po yung sinabi niya, Sir? Sulat mo para andyan sa'yo, kasi yun ang gagawin for all time Ganyan na siya. Yan. O kaya, kung gusto mo, i-white mo yan. So, ano yung formula? Sige, paulit. Hindi, paulit. Ano yung formula na gagamitin mo dyan? Para makita ko, i-white out ko na para mas madaling makita nangyari. Sige, i-verbalize mo kagaya ng ginagawa ni Sir para alam niya na alam mo. Kung hindi mo siya, kung you cannot verbalize it, tinitingnan mo lang siya, nagdi-deduce ka lang, that is dangerous, I think. Sige, okay lang din. Burahin mo din yung equals, Josh, kasi ano naman na yan eh. Yung equal sign, mag-aano rin naman yan. Yan, kasi magpapatong ka din naman dyan. Ayan. Wag ka mag-worry, Josh, kunwari, kapag nagbago yung isa, magbabago lahat. That's, ano yan, inevitable yon pag ganon. So, kasi chain ito chain ng calculation siya eh. So, wala ka magagawa, mali yun. So, we cannot pursue yung maling value. Paano natin sa kanya paulit? Sige nga, i-verbalize mo yung formula. Kagaya na para alam namin kung alam mo. Kasi very critical yun eh. Hindi mo alam. Ano yan? Ano lalagay mo sa numerator? Okay, so yung dito, yung volume of? ilan?
Yung volume of yung, ano kasi, yung ano po, yung original solution, tapos yung Times, Which is your original solution? times what? wait lang, Ano yung 0.1 dyan? sabihin ko. So, ito yung original volume times yung molarity niya, concentration. Nino. Nino, Nino Nino. Josh. Yung, ano ba, yung original nga na, ano ba, yung Sino yun? malic acid. Okay, good. Malic acid yan. Ito rin po. Then Oh, next. wag mo muna, Correct. ito muna, di muna, minus, subtract. I need to cross-reference with D. Hindi mo alam pa. Minus yung ito rin, yung Kaya pala. wait lang. Hindi ko pa nasabi. So yung ito nga yung Okay. maliit na yung ano na moles. Wag ka Bali yung Millimoles. Correct. Millimoles yan ni malic Sir, acid. sandali lang po Kilala ko si Joshua eh. Wait, Josh. Ang ano mo, ayaw mo magkamali. Kung ako yan, sir, ako Mami tatanungin mo lang si sir pagka ano. Kasi, Ano ba naman no. sabihin eh? Wait. Pinapanood ko yung mga ano pati sa iba subject. Kaya nga sabi ko sa kanya, sir, lately, hindi ko siya na-follow up. Siguro sabi ko, baka rin, hindi, sorry for the word baka iniisip na sa physics mo na mahina ka. Kasi ang tagal mo hindi nagsusulat eh. Yung pala, nakikita ko tingin siya ng tingin sa iba. Nagre-research siya. Sabi ko, ba't di mo tanungin? Tanungin mo na lang. Kunyari, hindi ka sure. Sir, ganito ba yan? Parang ayaw mo magkamali. Gusto mo ma-impress eh. Wag kang pa-impress. Hindi ako nagpapa-impress. Hindi, ayaw mo magkamali ngayon. Sige, sabihin mo nga, verbalize mo. So, muna, para maano ko Diyan lang, stilan tayo para masabi ko lahat. Ito yung volume ng original. Ito yung concentration ng original. Ito yung volume ng dinagdag mo na NaOH ng base. Titran, good. Ito rin yung concentration ng titran. Sa baba. Okay, correct. All over? All over yung total. Total ng? Total na ano? The total, volume ng malic acid saka titran. Yes, Correct. Total volume ng mixture. Mixture. I-combine. So, tama yun, sir? Tama po, sir. Yun, tama yun. Can you write that? Yan, correct yan, Josh. Formula mo. Ngayon, ilagay mo na ngayon yung mga values. Lagay mo yan para alam mo. Para for all time, pwede natin reviewin itong video na to. Otherwise, mangangapa ka na naman. Mabuti nakasulat eh. Kaya nga meron board eh. Yan, corrected values. Ano yung corrected values niyan? Wait. So, Clear mo muna yan. Clear wait mo. lang. Sa kanya ito eh. So, hindi ko ma-clear. So, anyway. Huh? Okay lang. Sa atin, pag nakita natin ulit, wala na. Yes, sir. Sa akin lang po yan yung red. Kasi babalik po tayo dun sa original frame sa 6th frame So, mukhang lalagyan niya ng formula, sir. Okay, tama yan. H2A, gawin mong specific, Josh. Kasi we're in the polyfunctional acid Yan. Okay, correct? Okay. Ano kaya? Ikaw gumawa ka ng sarili mong method so that you can easily remember that. Okay. Dapat mauna, kung concentration dyan siya, H2A dapat. Okay, pwede yan. BOH, pwede rin. Okay, correct. Okay, tama. Yung added na titran. Okay, times volume BOH. Yan. All over, very good. Volume H2A plus volume BOH. Good. Equal saan? Concentration ni... Ayun. Yan na ngayon yung bagong concentration ni H2M after adding a specific volume of your titran. O hindi. Equal yan sa concentration. Yan.
Yan. After adding a certain volume yan, yan, good, tama. After adding VBOH. Hindi siya after titration. So actually, kasi pag sinabi mong after titration, tapos na yung lahat. After adding lang VBOH. Specific volume lang siya. So kasi certain point lang yan eh. Very good, yan. So, correct. Yan ang formula mo. Ngayon, paano naman yung formula mo for H, uh, BH2M? Parang ganyan. Good. Gets? H2A, tama, plus, very good. Equals, concentration ngayon yan, Nino. Hindi siya ni BOHB. Mali. BHA. Tama? Kasi nabawasan na eh. Yan, tama yan, BHA. Nabawasan ng isang hydrogen yung polyfunctional mo, diprotic acid mo. Very good. Yan na yan. All throughout. So after yan yung sabihin mo, CBHA yan, after adding VBOH. Same din dun sa kabila. Yan. Yan. So after adding VBOH. Ganyan yan all throughout sa first equivalence. Take note dyan siya. First equivalence point yan. Ulagay mo doon, first equivalence point after. Yan, sa first. Before first equivalence point. Hindi mo sa taas. Sa taas, ibang kulay kung gusto mo. Kung ako, parang notes mo to di ba? Biro mo, meron kang sabi ko nga, ang ganda nga ngayon sir kung ng panahon ko may ganito na pwede mong i-record. Siguro mas maganda yung learning namin. Yan. Gumagawa siya sir, tapos pili ko lalagyan niya na lang ng legend kung saan niya gagamitin. Okay. Applicable yan sa right after lang, Josh, ng iyong first, ng initial stage, saka before the first equivalent stage. Kasi doon sa pagtatanong mo doon sa sabi ko dapat, yung tanong pa lang ni sir, kaya mo siyang sagutin. Hindi yun para nag-ano ka. Ibig sabihin, hindi mo siya kasi pwede ka magtanong. Sabi ko kaya nga, andyan si sir Pero parang, I notice, ganun galing ni Josh hindi siya nagtatanong. Hindi ko pa siya narinig na nagtanong fully. Pagkat siya lagi, kahit na ako, o siya na oo Sabi ko, parang impossible. Sabi ko kaya lang sabi ko pag hindi nakasulat, kunyari sa math, yung sa US sir, yung nagte-train sa kanila ng mga Olympiad nila, OPS, napaka-critical yung written na solution kasi kahit na tama yung answer mo, baka zero ka. Kasi ang tawag nila bogus solution Tumama, nagkataon na tumama yung final answer pero all the concepts, yung mga solutions, mali. Hindi siya tama. Walang mababa ang points noon usually sa mga Olympiad na nasalihan po namin. Kaya nga sir ano lang yun, parang kunwari kung incidents parang ganun parang kahit tama siya, sasabihin niya lang dahil walang solution to, we cannot prove. Tama naman yun yung mga judge, we cannot prove kung paano niya to nakuha. Yun ang importante kasi sabi ko, yung mga Olympiad ng academic Olympiad yan Gusto lang malaman, yun ano ba natutunan mo na tama ba yung concepts? Kasi baka bigyan ka ng medalya, yung pala, mali. Tapos in the future, puro palpak yung mga ginagawa mo, nabigyan ka ng gold sa di ba, sir? It has those implications Okay, sige, we can move na sa next. First, malilimutan.
Pwedeng ganyan lang, oh. Gaganituhin mo lang, oh. Ayan, dyan siya. Dyan siya applicable. Okay, sige. Go back dun sa frame 5. Okay, frame 5 tayo. Frame 6 pala, yan. So, ayan. Solve mo muna yung values. Wala ka pa yung values eh. I'm looking for the values. Okay, nasa na tayo? Asan na, Josh, yung ano mo? Frame 6. Ayan, may values ka na? Ayun. So, 2.004 times 10 to the negative 4. That's correct. So, meron na tayong, ano dyan? Ah, okay, 2.004 times 10 to the negative 4. Then, this is for 24.90. Then, 10 to the negative 5. So, imaginein mo, Josh, ha? Just a 0.01 difference, ganyan nakalaki yung magiging degree of change, no? From 10 to the negative 4, tatalo na tang 10 to the negative 5 for just a 0.01 ml na difference. Okay? And then, like what I mentioned dahil, gusto ko ulit, concept checking, Josh, bakit hindi applicable yung equilibrium constant expression method natin, Josh? Paano? Kasi bakit pa na kailangan natin mag-MBE tsaka CBE? Mm, Di ba? Bakit kailangan MBE, CBE pa? Bakit siya hindi na lang tinatawag, yung equilibrium constant expression? siya tinatawagan yun eh. Tanggal na inaccurate siya kasi masyado Kasi, na malapit yung mga ano mo. Ito mo. hmm, going, ayan, yung sodium hydrogen maliit mo, approximately, ano yung nagiging concentration niya? Masyadong It's dominant. approaching what? Anong value? Sige. Parang Five. kung differential niya, 0.05. Kasi half yan ni 0.1 eh. Diba? First equivalence point mo pa lang yan. So, 0.05 ang mabubuo mong maximum dyan ni sodium hydrogen maliit. Right? So, approaching 0.05 na siya. Tapos, ano nangyayari kay H2M? Approaching what? Approaching zero. Very good. Kasi mauubos siya sa first equivalence point. No? So, kasi kayang-kaya mo naman na ito isolve ng mabilis, Josh. Solve mo nga kapag equilibrium constant expression tayo. Dito na lang, maliit lang. Ayan, I'll give you a space here. Yung ano lang, letter D. Paano kung equilibrium constant expression tayo? May formula ka na na-create eh. Last time, dun sa frame 5. Ayan, insert mo ngayon dyan. Kasi madali na lang yan eh.
Insert mo ngayon. Ito, x squared plus 1 over 60. Yan, ganyan. Ito na lang po yung mga annotations na mo. Tanggalin ko? Hindi ko po makita. Sige. Ayan. Okay? Ito po. Okay. Ayan na. Ayan. Ito po. Letter D lang ha, for letter D. Dapat pinatanggal mo na rin to. Ito. Ayan. Para walang hindrance dun sa ano mo. Okay, good. Letter D lang, letter D. Kasi I want us to compare the values eh. Mga 4. For yung value mo. Sige, di sulat mo. Double check ko din. Based sa ano mo. Equation na, no? Oy, I'll trust your equation. So this is 1, tapos concentration ni sodium HM. That's basically 0.049899 plus Ka1. Ano nga ang value natin ng Ka1? Sige, wag mo nang galawin. Ako yung mag-a-adjust. Ka1 is malic acid, 1.3 exponent negative 2. Tapos, negative, multiply Ka1. H2M, that's 2.004 exponent negative 2 times 1.3 exponent negative 2. Ang x ko ay 3.9 times 10 to the negative 3. Bakit magkaiba tayo ng value, Josh, ng x? 3.9 times 10 to the negative 3 ang nakuha ko. Double check mo, gamit yung calcul mo. Ito, hindi tayo save. 4.1 yung sa'yo eh. Sinundan ko to. Tama to, yung formula mo. 1, tapos positive ito. Baka hindi mo to na negative ha, yung letter C. Yung C mo, ito. Make sure na negative to. Usual na error yan ng mga students eh. Sige, double check mo. $4.1. Ano ang mo? Value 1, tapos 0.062899 sa B. Opo. Tapos yung negative 2.6 times 10 to the negative 6. Ay, 10 to the negative 4 lang yung akin. Why? That Sige, must be negative. possible Sige, check ko po. ha. Kasi Negative ito po, 1.3. ito po times 10 to the Negative 4. Tama. tapos Sige, andito sige. po times 10 to the negative 2. Correct. 2.004. Double check ko rin. Negative 4 times 1.3 exponent negative 2.
Correct. 6052. Good. So 4.1391544 times 10 to the negative 5. Tama? Yun yung ano? H. Oo. Sige. Tapos, so ine-negative log ko yan. Tapos 4.1 exponent negative 5. 4.38 or 4.4, no? Kaso lang, ang layo nung nakuha natin. So sabi ko nga sa'yo, calculate natin. Lagay mo, Josh, 4.39. Yun yung value. 4.39. Tapos, i-compare natin yan, or 387. Tignan mo, makikita natin yung percentage error later. 4.387. Sige. Lagay mo yung value. 4.387. Ayan. Yan. Sige, tama yun. Ano lang yun. Parang tentative natin. Pero alam naman natin error yan. Not true yan. Okay, so let's now use the MBE-CBE method. So I just want to make sure na tama yung pagkakaset up mo, no? So ang MBE mo, ayan, wow, sino mo na. So ang MBE mo ay CH2M plus concentration ni sodium hydrogen malic. Correct, tama ito. Tapos, mag-equal ngayon yan kay H2M, HM minus, saka M2 minus. Very good. Tapos, yung charge balance mo, okay, di ba madali lang ang charge balance. Explain mo nga lang ng mabilis, Josh. Paano muna yung MBE? Ano ba? Paano mo nakuha yung MBE? I dreamed. Anyway, yung ano, yung ito, lahat ng major species na present. So, present to. Ano ba? Yung concentration niya currently ng H2M. Actually, ito lang po yung magiging present. Yeah. Saka ito. So, ito po magdi-dissociate into these. Very good, tama. Actually, yung H2M, hindi siya magdi-dissociate kasi H2M na siya. Pero bakit ka merong H2M dyan sa kabilang side? Anong difference nila? Ayan, anong difference ng CH2M sa H2M na naka-bracket? Kasama na po yung equilibrium. Baka bumalik po to. Hindi, sino muna yan? H2M. Ano nga ulit meaning kapag nakaganit sa brackets? Okay, good. Ganito yan, Josh, ha? Explain ko ulit. Yung concentration ni H2M, sino nga ulit yan? Ito mo. Hindi yan yun. Sino yan? Yung si H2M? Yung CH2M. Very good. Yan yung original mo. 25. Correct. 0.1 molar. 0.1. Yan yung original mo. Sino yung H2M na naka-bracket? Ito mo. Ayan. Kasi yan na yung at equilibrium. Okay? So, maganda dito, Josh, nakikita natin CH2M na yung iba dyan, hindi naman talaga magdi-dissociate. So, ito yon at equilibrium. And then the rest, magdi-dissociate siya into HM minus and M2 minus. And at the same time, may dinadagdag ka kasi sodium hydroxide. Kaya ito yung presence ni CNHM. Okay? So, these two, kapag pinag-add mo sila, kasi mga maliit species ito din yung total ng kabila at equilibrium. So, dapat, Josh, ganito yung natin dyan, understanding. If we total the undissociated malic acid, hydrogen maliate, and then yung maliate na ion, this must be equal to the sum of these two concentrations, which is si 0.1 molar at saka yung CNHM na nagva-vary per point. No? Nagva-vary per point yan. Good. Ngayon, ano naman ang CBE? Mas madali CBE eh. Paano pag CBE, Josh? Yun lang mo. Lahat ng positive tapos lahat ng negative. Very good. Very lang yun, no? So, lahat ng positive and then lahat ng negative lang yan. So, sulat mo lang sa sodium plus sa hydronium ion
tapos HM minus, tsaka 2M2 minus plus OH minus, no? So, wala ngayon si H2M kasi neutral yan. Okay? So, ngayon, pwede din nating isimplify na the concentration ni sodium HM ay equal sa HM minus plus 2M2 minus minus H3O plus. Saan to nanggaling? Yan mo. Paano naging ganyan? Sa mo. Ayan, yung ano mo, Ano mo? CBE. Ayan, oo, saan nanggaling yan? Ano mo? Ayun. So, 'di ba ina-assume natin kasi si sodium HM, may sodium 'yan, 'di ba? So ibig sabihin siya rin naman yung titrant mo is your limiting reagent as well. So, soluble naman ang sodium HM, 'di ba? Soluble in water 'yan kasi group 1 'yan eh. So, lahat ng sodium plus mo ay basically equal kay sodium HM din. So, balik ka doon, Josh, doon sa kabila. Oh. Bakit pala si OH minus ay negligible? Kasi acidic mo siya. Okay, correct. Kasi acidic siya. So, ngayon, ang nangyari dito, si sodium plus ay naging ganito. Sodium, hindi ko alam kung nakikita mo eh. Ayan, ito ay naging ganyan na, right? Ano mo? Tama? Tapos ito, tatanggalin ko. Bakit nagka-H3O dito? Linibat ko mo siya. Very good. Dilipat mo siya. So, you'll have this final CBE. Kumbaga, no? So, yan na yung final CBE mo. Very good. Final CBE natin yan. And then, after nyan ngayon, Josh, isa-substitute natin yung CBE natin papunta dun sa MBE, no? Para makuha natin si H3O+. So, eto yan, ipinasok mo na dito. Very good. So, tapos maka-cancel out to. Okay, may isang maka-cancel out. Then si H3O+ ay andyan pa rin. Tapos, naka-rearrange na to ng mabilis. So, ililipat ko sa H3O dito. Very good. CH2M minus, eto, very good. H2M, lilipat yan dito. Plus M2 minus. Tama ba ako? May plus M2 minus pa rin. Yeah, kasi ito lang yun eh. Isa lang. Very good. So, sige, next page. Tama yan. Tama tong ginagawa mo. Next. Ayun, so papasok pa yun si Ka1 tsaka si Ka2 para isa-substitute natin tong mga values na to dun sa equation na yan. Wow, sobrang okay yung this is a very commendable solution. Okay? You really clearly showed yung mga variables dito. So ayan, very very good to. Sobrang good ka dito. Yan, H2M tsaka M2 minus kasi yun yung mga lumitaw sa previously, no? Previously, we have the HM minus and M2 minus as our variables. So, si H2M pala, using Ka1, this is also equal to H3O plus times HM minus over Ka1. And then, using Ka2, M2 minus is also equal to Ka2 times HM minus all over H3O plus. Ngayon, isa-substitute natin siya ngayon. So, ipapasok na siya. So, minus ito, very good, H2M, plus M2 minus, tama ba? Correct. Tapos, isi-simplify natin siya. So, upon simplification, we'll arrive at a quadratic equation wherein your H3O plus squared ay magiging X squared siya. Tama, Josh? Yan, no? Di ba ito yun, quadratic equation mo? So, parang ito yung X squared mo, correct? Tama ba, Josh? And then this is your A. Then ito naman si X. This is your B, correct? Tama ba? Last. And then this is your C. Yan. A, B, C. So, what will you notice dito? Yung kakaiba sa equation niya, kumpara dun sa equilibrium constant expression. Sa equilibrium constant expression method natin, tignan mo, ano lang yung mga variables involved? Yung dalawang concentration tsaka Ka1, right? Which is andito naman, actually gagamitin natin siya. Ito, ayan o. Gagamitin ka. Kasama yung Ka2. Very good. Okay, A2, ano pa? Ano pang difference? Meron pa.
Ako Kita may mo nakikita lahat. pang difference. I mean, yung mga variable, yung A, B, C, iba din. So, ano pa? Correct, tama. Yung B term mo, negative din siya ngayon. Kaya very important yan, hina-highlight ko yan lagi Yung B term mo, Josh, ay negative din. Ayun So, dalawa ngayon ang negative dyan. Yung negative B and negative C. So, kasi parang ganito yan. AX squared minus BX minus C equals 0. Okay? So, ngayon, substitute natin si letter D. So, ngayon, meron ba tayong HM minus, Josh? At equilibrium? Sino yan? Yung HM minus? Kita mo. Okay, good. Tapos, sino naman yung H2M? Ito. Ano pala ako? Hmm. Which is that H2M? Mm, ano mo? Ayan, very good. So, ako nagkakaroon nga din ako minsan nalilito ako dito, ang ginagawa ko siyang H2M braces. However, alam ko naman, basta hindi ako malilito na nasa item ako, si ano ito, H2M pa rin yan. Okay? Yung at equilibrium. And then, so Ka2, hindi, sige, binabago mo ba? Malay mo naman, tama pa rin. Hindi mo. Tama siya. Okay. Kaso nga lang is slightly wrong. Yeah, sige, sige. Pero Go yung ahead. the effect will be negligible. So there's no worry naman mo. Sige, palitan mo muna ng mga values. Okay, good. Ayan. Mhm. Okay. Mhm. Okay, sige. Solve mo. Mm. Then tell me if you have values already have. Mm. Probably maliit yung difference, no? How about for letter D? Same lang din? 0.0142. Ang nakuha ko nga sa letter D ay 1.014. Yun lang yung ginamit ko. Kaso wala mo change. Yeah.
Ang mahalaga dito, Josh, na correct natin yung um, calculations mo. O, 4.10 nga lang sa akin yun. Oo, kasi ano siya rin, sinasabi niya minsan sa akin, Daddy, meron lang minsan growing pains. Yes, growing pains in order to grow. May or birthing pains, di ba, Mel? Yes Sabi ko po. at least na Sige, kasi habol natin, Josh, yung letter F. First equivalence, tapos we'll end there. First equivalence point. Dali. Letter F mo? Oh, yeah, letter F. Hindi naman na natin i-derive yung letter F kasi dinerive na natin yan a long time ago pa. Yung pang ano yan eh. Sige, lagay mo muna yung solution mo for letter F. Very good. I have a question. Ito muna. What happens to your letter F? You explain the system or you explain the setup. What happens there? Ano mo? Wala na. Nag-cancel po yung equivalence. Sige, explain mo. Chemically. Naubos na po sila pareho. Okay, so at this point, if we add 25 ml, parang ganito pag mag-explain ka. At this point, if we add 25 ml of sodium hydroxide as your titrant, we will consume everything. So wala kang limiting and excess reagent dito dahil we are assuming both of them are consumed. Ngayon, sino ang naiwan lang? Ito na lang po yung pangalan ng pH. Sino yung naiwan? Hydrogen maliit. Very good. You only have hydrogen malate and the hydrogen malate will dictate the pH. Very good. Ngayon, ano ang concentration ni hydrogen malate? Something. Ito mo. What is that something? Yun. 2.5 over 50 ml. That's a total volume, 50. So, 0.05 molar. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina. Parang sabi ko nga, di ba, parang sa calculus, approaching dito yung 24.9 tsaka 24.99. Dito pa approach yung concentration niya. Correct? So, since sodium hydrogen malate, how can you classify this salt, Josh? The sodium hydrogen malate. Anong salt yan? Sige nga, anong salt yan? Sodium hydrogen maliit? Oo, anong salt? Anong type ng salt? I don't know. Ano I don't know. ba isabihin ng what type of salt po? May mga type ka ng salt. Acidic salt, basic salt, double salt. Amphiprotic? Amphiprotic salt yan. Very good. Kasi, bakit siya amphiprotic pala? Sorry. Pwede po siya maging maliit lang or pwede din siya mag-convert ulit sa H2S. Kabalik? Very good. So, yan ay isang amphiprotic salt. And how do we solve hydronium ion for amphiprotic salt? Ito mo. Very good. Yung formula, dinerive na kasi natin to at ang mahaba-haba ang derivation natin. Punta mo yung analytical chemistry, Joshua. Tama ba? Yan, yan. Tapos balikan mo yung nasa anong slide na ito. Sige. Sige pa. Mukhang hindi iyan. Sige, next. Sa tulang. Tulang muna. 2 or 3. Ganyan. Hintayin lang natin mag-load. Kunyari, bakit wala? Sa 3. Sige. Hindi siya nag-load. Wala mo, reload. Saan napunta? This is weird, oo. Baka napunta mo sa dark side. Sa fourth frame, wala din. Check ko nga din yan. Nasa ano yan, Jamboard.
Star, tapos Joshua, Analytical Chemistry. Lord. Hello nga, wala din sa akin, Josh. Oh, saan ko napunta? Sa Shadow Kaya World. ito mag-erase. Wala ko na i-erase. Sa 6 na Wala kagad siya. akong access. Wala rin po ako yatang access mag-erase. Sila mo na. Wala din sa akin. This is so weird. Yung dating ano? Yung Dinerive natin yan eh. Pero dinerive po namin yan, sir. Sa Nag-derive recording, kami. reconstruct. Reconstruct ko lang Ah, po sa recording. sige. Anyways, ayan. So, lahat yan nag-start dito sa dissociation ni sodium hydrogen marine. And then you'll have this one, okay? Tapos nag-MBE-CBE din tayo dito. Tapos may tanong ako dito, Josh. Pwede ba natin tong i-simplify tong ano natin, tong formula? Pwede kaya natin i-simplify yan? Di ba may pwede kang ma-neglect dito? Ano yung mga pwede mong ma-neglect? Yun yung may case 1, case 2, case 3 pa tayo eh. Ano yung mga variables na pwede mong i-neglect dyan? Sige nga, bilugan mo. Wala po. O anong wala? Meron. PW. Ayan, KW kapag masyadong malaki yung maneneglect si KW kapag masyadong malaki yung concentration ni sodium HM. Tama? No. Kasi multiply mo yan sa Ke2. Kung mataas ang CnHM, yung KW maneneglect. So bilugan mo yan, i-read mo yan. Kasi ibig sabihin niya pwede yung ma-simplify. Yan. Next, sa baba, sa denominator, meron ba tayong pwedeng i-simplify dyan? Wala po. Oh, wala. Sure? No po. Meron yan. Ano ang pwede nating i-simplify dyan sa letter, sa denominator? Wala nga po. Kapag, Hindi ba pwede i-neglect yung 1? kapag kailan maneneglect ang 1? Pag hindi po malapit po. Kapag sobrang laki ng NHM at sobrang liit ng Ka1, pwede nating i-neglect ngayon yung 1. Tama? Hindi nga po, pag hindi po sila magkalapit. Or hindi. Siyempre, I need condition. So, ang condition dito, Josh, if your Ka1 is really small, it will give you a large value for this ratio. Ito, Paano kung pareho po? Paano kung medyo ay, similar? syempre, hindi mo i-neglect yung 1 dyan. Kasi imagine mo kung ang ratio pala nito 100,000, 1 will not make a difference, right? So hindi na yan magbabago. So, yan ngayon yung simplified natin yung denominator, no? So, ito pwede pala itong matanggal yung nasa numerator, tapos yung sa denominator naman, pwede ring mawala si 1. So, 1 ngayon ang pwedeng maano diyan. Bilugan mo si 1 kasi pwede din natin siyang tanggalin eh. O may tanong ako, meron diyan, paano kung pwede natin i-simplify parehas? What will happen to the formula? Magiging ano na lang po. KE1, KE2. Very good. Di ba yan yun? Yung square root of Ka1 times Ka2. Kapag parehas mo sila pwedeng i-apply, tanggal na sila. Ka1 times Ano Ka2 kasi lang ginagamit yun. yan? Yung ginagamit, may gamitan po yun. Oh, carbon dioxide. Ginamit natin yun sa carbon dioxide. Saan yata po tawag nun sa Carbonate equilibrium. sa mga strong acid yata mo? Di weak acid yan, definitely, Josh. Kasi Ka1, may Ka sila eh. Ka1, Ka2. Okay, so i-analyze mo yan yung sa mga values. So Ka1, Ka2 yung mangyayari. Very good. Sa tingin mo, for this problem, anong applicable? Ito mo. Ine-neglect natin si 1? Hindi mo. Ito lang po. Okay, good. Ito lang ang pwede nating i-neglect. No, Actually, so ako pwede na po pala sa natin i-neglect yan. Ano yun, Josh? Sige, go ahead. Actually, ako po, hindi ko siya nineglect. Ako din, nung alam mo, nung college ako,
pag sinusolve ko to, hindi ko yun talaga parang gusto ko exact values, no? Pero kasi kapag magmamadali ka, minsan, maganda nakasimplify na siya. So at least hindi mo na to i-input. Okay? So anyway, we can have this one, this formula. So pwede mo rin yung tanggalin, no? Eventually, we'll have this concentration of your H3O+. So ang sagot natin ay 7.802 times 10 to the negative 5. Check ko lang muna to, Josh, sa aking solution, ha? Sa akin nga, 7.80 lang times 10 to the negative 5. Tapos, ang yung pH ko ay 4.11. So, ano ba ang sayo? 4.1078. Wow, correct. This is correct. Ayan. 4.11 lang yung sagot ko eh. So, tama iyan. So, we're done with letter F, no? So, next meeting, Josh, which will be next week, imimit kita thrice next week, ha? We'll be wrapping up this problem kasi ano na naman tayo eh. Ang stage na natin ay yung letter G just right after the first equivalence point. Tapos yung succeeding items doon, if I'm not mistaken, second buffer region, so dalawang calculation methods na. Tapos just right before the second equivalence point, and then just right after the second equivalence point, tsaka beyond equivalence point. No, yun na yung ano mo. So, yung natitira. So, we still have six calculation methods to explore for this problem alone. Alam mo kapag tinuturo ko to, kasi sa chem majors ko lang to natuturo, Josh eh. So sabi ko, i-appreciate nyo to kasi kayo lang talaga ang nakakaalam nito. Hindi siya natuturo sa engineering, sa mga nursing, sa health sciences. Hindi. Chem lang at biochem majors lang ang natuturo ito. And sa'yo, naturo pa siya. Okay, so Thanks, Mel. natuwa ako na naturo ko siya sa'yo kasi nga hindi siya talaga natuturo. Thank you very See you, much, sir, Mel. next week po, Yes Okay. po. Holy Week naman po yun. Nasa bahay lang din po ako ang plano ko for Holy Week. Okay, Mel. Pinasulat ko actually pagka pwedeng pa-check na lang yung hindi niyo pa na napakita yun. Yung ginawa niyong bago ito. Yung Lagi ko nauna. na. Lagi ko. Saan? Ano po yun? Yung sa organic? Hindi, yung ABC ba? Yes, sir. Na-check ko na yan, sir, kanina. Kanina, okay. Yes po. Na-check ko po kanina nung nag-start kami. Tsaka yan din po yung solution niya nung last time. Hindi sabi ko ganito pero ganito mas maganda, mas may may para na check, mas madaling i-check din ni Sir Melvier kung yung sa formula pa lang may kasi ang nakita ko sa kanya nagko-compute siya tapos tingin sa iba ng pages. Sabi ko baka yun pala chine-check niya na gano'n, no, kaya ayaw niya magsulat. Hindi, pakita mo kay Sir Melvier kasi siya nga yung authority. I mean, siya ni magsasabi kung you're going in the right direction. Okay, Josh? Thank you po, Joe. Thank sir. you, Kuya Jay. See you po you. next week. Thank you, Josh. Thank you very much. Pala Have a nice weekend. Paano pala po yung wala po yata po tayong example sa yung post-second equivalence. Uy, meron tayo. Wala po. Tingnan mo, punta mo sa Anakem. Ano mo? Tsaka sa video. Ang ba natin? Tsaka sa video. Sigurado meron sa... Hanggang 49 lang mo. 490. Ibig sabihin nasa na tayo niyan. Video so kaya yung meron tayo niyan yung post-equivalence. Complete natin yan. Na-solve natin yan kasi nakapag-graph tayo eh. Okay, so hindi. Ibig sabihin, it's time for you to recall. Yan. Kasi nandiyan naman yan. Tsaka may data ka, may values ka. Nasa Excel mo yan eh. Okay? So, I'll see you next week. Thank you po. Thank you, Mel. Enjoy the weekend po. Yes po.